dakot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Lalo pang tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya kailangan daw pong humanap ng mga bagong solusyon para humupa ang sigalot sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon sa Pangulo, kailangang mapanatili ng Pilipinas ang malakas na alyansa habang nagiging mas agresibo ang China sa pag-iit na maangkin ang nasabing lugar. Inilarawan ng Pangulo ang sitwasyon sa West Philippine Sea bilang pinaka-komplikadong geopolitical challenge na kinakaharap ng mundo. At ang pagmamatigas ng Beijing ay nagdulot ng tunay na hamon sa mga kapitbahay nito sa Asia na nangangailangan ng mga bagong solusyon. Ngunit, sa kabila ng tumataas na tensyon, nilinaw ng Pangulong Marcos na hindi magsisimula ang Pilipinas ng bagong sigalot sa rehiyon at ipagpapatuloy niya ang kapayapaan at patuloy na komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa na sangkot sa issue. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos! Dos! Magtago ka na, Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na, Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka, Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila, Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka, Dos por Dos! Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, Dos por Dos! Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda muli. Lamig. Lamig. Got to lose like a bird. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Friday agad! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Paulan-ulan dito sa Metro Manila. Bakit ba? Tagulan na ba? Ayan ha? How's your weekend? Ayan, how's your weekend? Grabe yung... Saan ba nakapunta? Saan ba kayo na-traffic? Grabe yung traffic. Traffic na to, is everywhere, di ba, Yuel? Totoo. Kahit saan talaga. Yan yung mga... Yan na. Oo. Actually, sa isang banda, sasabihin ko, magandang ekonomiya. Maganda ekonomiya. Ang daming sasakyan. Ang daming kahit saan ka magpunta. Ang daming nag-uubos ng gasolina. Ayan, nabanggit mo ang gasolina. Meron ba ulit rollback? How much? Magkano ang rollback bukas? Meron ba, Yuel? Meron ulit? Meron. Yun. Ang kerosene daw ay meron at ang diesel at gas ay malalaman pa lang today. Aba, Suspense. naman yan. Suspense. Nakakaba naman Medyo yan. kinakabahan naman kami. Oo. Surprise pa ba yan? At congratulations sa San Beda Red Lions. Bakit? Ano nangyari? Aba, Kwento Combatchero, come from behind dito eh. Sila na ba? Sila ang kampiyon sa 23rd edition ng NCAA NCAA. Men's
Basketball Championship. Ayun. Nanalo nila ang Mapua. Natalo ang Mapua, no? Yung Mapua ang unang naka-score ng panalo dyan sa best of 3 na yan. Oo. Tapos dalawang sunod na... Para din palang doon sa UAAP, di ba? Oo. Di ba UP rin ang unang nanalo At doon? nilang paso ng 30. Oo. Kaya lang, yung dalawang sunod, Oo. nakuha na nung... Nasa, ng Red Lions. Sabi nga ng mga Bedans 23rd on 23. Yun. So 23rd. Congratulations. Congratulations. Tama-tama. Andito na muna ang pag-asa. Unahin na natin ito kung Batchero at ano ba ang inaasahan natin dahil meron tayong bagyong Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. Ayan. Pagkatapos ba ng Kabayan Kabaryo. Kabaryo naman. Kalungsod. Wala bang ganon? Kasityo. Kabarangay. Ayan, Si Rhea Torres ng Pag-asa na silinin natin. Magandang morning, Miss Rhea. Yes po, good morning po sa ating lahat. Sa update po muna dito sa binabantayan natin na si Bagyong Kabayan. Kasalukuyan po si kaninang alas 4 ng umaga, itong si Tropical Storm Kabayan ay huling namataan sa coastal waters ng Caraga, Davao Oriental. At sa ngayon po, nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 80 km per hour. At sa kasalukuyan po, kumikilos ito sa direksyong west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Sa ngayon po, dahil may kalapitan itong si Bagyong Kabayan sa kalupaan, kaya nakataas na po ang tropical cyclone wind signal sa mga lalawigan po ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po dyan ang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur, at northern portion ng Davao Oriental. So sa mga nabanggit kong lugar ay nakataas na po ang tropical cyclone wind signal number 2. Wind signal number 1 naman po ay nakataas naman sa nalalawing bahagi ng Agusan del Norte, nalalawing bahagi ng Agusan del Sur, central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Cotabato, sa northern portion at central portions ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Kaya po sa ating mga kababayan po sa mga nabanggit na lugar, much as possible po ay pinag-iingat dahil inaasahan na po natin yung malalakas na hangin dulot nitong binabantayan natin na si Bagyong Kabayan. Malawak pala, Miss Rhea, yung Bagyong Kabayan na yan. Nakikita ko dito sa satellite image, halos buong Mindanao. Ano? Yes po, tama po dahil nasa tropical storm category po itong si Kabayan, medyo may kalawakan po yung mga rain bands o mga pag-ulan, pati na rin po yung malalakas na hangin na epekto nitong binabantayan na bagyo. Marami ba siyang dalang tubig, yung bagyong si Kabayan? So based naman po sa ating forecast, possible po yung malalakas na mga pag-ulan sa areas po ng Mindanao area. So as much as possible po, pinag-iingat pa rin sa mga posibleng mga pag-ulan itong Mindanao area, lalong-lalo na sa mga silangang bahagi po ng ating bansa dyan po sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, sa may Dinagat Islands, Agusan del Sur at northern portions ng Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Historically pa naman na Rhea, pagka ganitong panahon, Disyembre, saka bumibirit ang mga bagyo dyan. Yung mga nabanggit natin lugar, yan, Siargao, Dinagat. Kaya just a few years ago, di ba, inabot ng matinding dilubyo yan, Rhea, Yes po, lalong-lalo na during bare months or amihan season, nagiging frequent po talaga yung track mo ng bagyo na dumadaan po sa atin ay nasa mababang portion po ng ating bansa. So naapektuhan po around Visayas, Mindanao, pati na rin po Bicol region. So compared po sa mga bagyo na dumadaan during kumbaga yung tag-init po dito sa atin, na medyo may kataasan po yung mga track ng bagyo dahil po yun sa epekto ng amihan na tumutulak pababa nitong mga dumadaan na bagyo. Ayun. Dahil sa may signal number 2, may signal number 1 dyan sa Mindanao na yan, sa parte ng Pilipinas na yan, maraming mga barko. Mga biyahe. Ang biyahe tatigil ngayon. Automatic yun, Rhea? Pag nagtaas ng storm signal,
ay sa isang lugar ay tigil ang biyahe ng vapor papunta man o paalis, paalis doon, pauwi. Yes po, tama po. Nakataas din po yung gale warning natin dyan sa may mga baybayin po na nakataas din po yung tropical cyclone wind signal, and as well as yung areas din po sa silangang bahagi ng ating bansa nakataas din po yung gale warning dahil inaasahan din po talaga yung matataas na mga pag-alon, not only dahil dito sa bagyo, pati na rin po dahil sa epekto nitong northeast monsoon. Sa parte ng Visayas, anong mga naapektuhan ni kabayan? So sa ngayon po nakikita natin posible po yung mga pag-ulan sa Central Visayas pati na rin sa silangang bahagi ng Kabisayaan. So dyan po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, posible din po yung mga pag-ulan, pero inaasahan din po natin na makakaranas din po ng mga pag-ulan. So yung mga nabanggit ko pong lugar in specific areas, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan o magiging maulan din po sa nalalim bahagi ng Kabisayaan. Palakas pa ba, Ate Rhea? Around 50 to 100 millimeters po inaasahan natin based sa ating forecast. So, posible po yung mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Dapat mag-ingat tayo. Yung mga kababayan natin nakikinig ngayon, nanonood ngayon, sana ay yung ganitong makinig klase kayong mabuti. Makinig kayong mabuti. Dito sa ibinababala ni Ma'am Rhea. Okay, dito naman sa Luzon at lalo na dito sa Metro Manila, Miss Rhea, bakit ba tayo may mga pag-ulan-ulan dito sa Metro Manila ngayon? So dahil yung mga pag-ulan naman po dito sa Luzon area, dulot po yan ng epekto nitong northeast monsoon. So ramdam po natin yung epekto ng amihan. So yung mga pag-ulan naman po natin, although mga isolated cases over Metro Manila area, yung silangang bahagi naman po, posible po yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan dahil may kalakasan po yung epekto ng hanging amihan. Lumakas pala ang amihan. Kaya pala parang nangingiki ako sa ginaw dito ngayon. Salamat naman, Rhea. Pinalakas mo lang konti yung amihan. 16 degrees ngayon dito sa loob ng studio namin. Buti na nakapag-jacket kami. Ito na huling tanong ko sa iyo, Ate Rhea. Yes po. Kapag ka ba nag-uulan, dapat nagdidilig pa? Nakita mo rin depende pala po kung yun. natamaan yung halaman natin. Kasi kaya ako tinatanong, nadaan ako dito sa tapat ng field post ng Philippine Postal Corporation. Nakaharang nga eh. May nagdidilig na parang maliit na truck ng bumbero yun eh. Oo, siguro sa City Hall yun. Yun yung nakakontrata. Nakakontrata sa kanila. Nagdidilig. Sabi ko, kauulan lang. Actually, basa-basa pa nga ng konti yung lupa eh. Yung, pagkabagan, ano sabi niyo, ma'am? Ay, sa kanila naman po yun kung nasa work po nila yung magdilig ng ano. Pero maganda na din po na may sufficient na katubigan kumbaga yung ating mga halaman. Pero kung papayuhan ninyo, halimbawa para bukas, may ganito pa ba tayong mga pag-ulan bukas sa Metro Manila? Para kung magdidilig yung may plano magdilig yun, wag na muna magdilig. Di ba? Yes po. So currently, dahil ina-expect din po natin mostly mga isolated light rain, so hindi din kasiguraduhan kung matatamaan po yung area natin ng mga pag-ulan dahil dito sa amihan. So i-ready pa rin po natin yung pandilig. Safe na pampayo mo, Ate Rhea. Maraming salamat, Miss Rhea. Yes po. Thank you din po. Ingat po tayong lahat. Rhea Torres ng Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Nakita mo rin pala yun, kumbatsero. Nakaharang nga, nasa inner lane, no? Oo. Kita ko, nagulat ako, ba't nagdidilig umuulan? Manila Mayor, Hani Lacuna. Hani, doktora. Baka naman, hindi, baka kasi kontrata yan kumbatsero. Pero kumbatsero, ang sabi nga nung mga taga Nueva Ecija, wala bang sense of common yan? Wala nga. Pero baka nga hindi naman ganong gasinong mare. Sa bahay din kapag umulan at nakita kong nagdidilig si Karodi, nako asahan na niya, tatamaan na siya. Ang mahal-mahal ng tubig, dapat tayo magtitipid. Totoo yun, kumbatsero. Ito'y blessing, yung ulan na ganyan, blessing yan sa atin. Lalo na yung hindi naman yung hindi lilikha ng baha, hindi katulad nung magiging yung experience ngayon sa Mindanao. Sa Visayas. Yun, mga taga City Hall, pakitanong nyo ngayong contractor kung ano ba ang kanilang pamantayan sa pagdidilig ng halaman. Kailangan ba umuulan? Para makatipid sila ng tubig. Kasi naalala ko dati, si dating Mayor Recom Echeverry, nakasuhan dyan Dahil yung contractor nila,
nagdidilig kahit sabay na umuulan. Hindi lang basta katatapos ng ulan. Habang umuulan. Habang umuulan, nagdidilig. Doon mo naman maasahan. Sa gitna ng ulan. Nagpapakabasa ang mga manggagawa. Nagtatrabaho. Sabi sa pagdidilig. Sabi siguro ni Jeric Sevilla ng Manila Water, iuumpog ko kayo sa muscle ko Talaga. Tatamaan kayo pambira. kapag nakita kayong ganyan ang inyong trabaho. Oras po natin. Achi, Mr. Janam Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes at 18 ng Disyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga kasambahay at minimum wage earners sa Caraga may taas sahod sa Enero. Domestic helpers sa Metro Manila, meron ding dagdag sahod. Bataan Cavite Bridge Project tuloy na. Uy! $650 million na loan nilagdaan ng Pilipinas at ADB. Oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea malabo pa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. DOH walang pondong pambili ng COVID-19 vaccine sa susunod na taon. Truck na may lulang mga paputok sumabog sa bus terminal sa Marikina, 2 patay, 5 sugatan. Dito patay kabilang ang isang sundalo sa bakbakan sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Sa atin muna ACS Good News. Magandang salubong ng bagong taon sa mga kasambahay sa Metro Manila at maging sa Caraga Region matapos aprobahan ng Wage Board ang kanilang taas sahod. Ayon sa DOLE, approve na ng Wage Board ang 35 pesos na pay hike sa Caraga, kung saan ay 20 pesos ang ipatutupad simula Enero at 15 pesos naman ang idadagdag sa Mayo 1. Ibig sabihin magiging 385 na ang minimum wage sa lahat ng sektor sa rehiyon mula sa kasalukuyang 350. Diyan po yan sa Caraga Region. Tataas naman ng 5 piso ang sweldo ng household workers sa Caraga matapos dagdagan ng 1,000 pesos epektibo sa susunod na buwan. Pero ang baba ng pati pala yung minimum wage pala diyan sa Caraga, ganun lang. Mababa, ano? Grabe. Oo. From 350 magiging 385. Oo. Tapos kahit paano tumaas, ano? Oo, kahit paano. Tapos ang mga kasambahay ay dadagdagan ng 1,000 pesos. Inaprobahan din ng Wage Board ang 500 pesos na taas sahod para sa mga kasambahay dito sa Metro Manila. Kaya mula Enero, simula 2024 ay 6,500 na ang minimum na sahod ng mga kasambahay dito sa Metro Manila. Sabi siguro nung ibang kasambahay, 6,500 na pala. Ba't 10,000 pinapasweldo sa akin ng boss ko? Bawasan natin yan. Hindi pwede yan. Alas 6:23 ng umaga, hindi daw po magiging white elephant ang Bataan ng Cavite Interlink Bridge Project ng pamahalaan
sa Manila Bay tulad ng pangamba ng ilang sektor. Ito ang tiniyak ni Finance Undersecretary Edita Tan makaraang aprubahan ng Asian Development Bank ang nasa $650 million na loan ng Pilipinas para ponduhan ang Bataan Cavite Interlink Bridge o BCIB project na inaasahang magreresulta ng paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Tan, ang BCIB project ay magkokonekta sa Southern Luzon at Central Luzon. Ayan nakikita mo ba yan? Kita nyo yan, Uy, ang ganda kaya ng ang dating design. 5 oras na biyahe ay aabutin lamang ng 45 minutes. Ayan, tinan mo na. Ay, hindi pwede yan. Oo. Kapag pupunta ka ng Cavite, galing ka ng Central Luzon, baka hindi lang 5 oras yan, kumbatsero palagay ko. Sa panahon ngayon? Oo, sa panahon ngayon. Ganito lang mula Cavite para makarating ka ng NLEX. Baka yun 5 oras. Baka yun ng 5 oras. Sa ngayon. Grabe traffic ngayon. Pero ito saan daw ba po, landing yan? sa Maribeles to, kumbatsero. Sa Maribeles, sa Bataan. Kaya Maribeles, Bataan, sa Cavite. Sa Sanli, sa bandang Naik. Sa Naik yan. Kaya Naik. Kaya pala tumataas na ang presyo ng lupa dyan sa Ganun Naik. Ang bihirang patis dapat pala nakabili ng lupa dyan si Mother. Mother. Mayroon ka na ba doon sa Naik? Sa Naik. Nako, doon ang landing ng tulay na yan, no? Oo, kaya pagbaba ng tulay, doon sa bahay mo. Oo, sa bahay mo na. Oo, Yuel, ano pa hinihintay nyo? Tingnan nyo na yung plano nito. Malaking development yan. Sinabi po ni Tan, hindi pa pala tapos, na nag-invest talaga ang gobyerno sa paghahanda para sa nasabing proyekto, partikular sa design nito. Ang ganda po ng design, tingnan nyo po yung design. Yung design pa lang, tourist attraction na po yan. Ayan, tingnan nyo. Kung ganyan talaga ang magiging itsura niyan sa aktual, matindi, baka tumalon si Dante Barona dyan. Ang nasabing tulay ay kabilang sa 197 priority infrastructure flagship projects. Mahaba yan, ano? Gano'ng kahaba yan? Marcos. Ay mahaba. Binanggit ba ko ilang kilometro? Hindi binanggit, pero ito kumbatsero, kung titingnan mo yung drawing na yan, siguro yung mga 4 na metro yan. yung drawing. Yung drawing. Pero ilang kilometro yan? Yuel, dapat alam mo yan, taga doon kayo eh. Saka dapat andito sa balita yun. Yung haba. Yung haba. Paki-check mo nga yung haba niyang may medida ka ba dyan? Pakisukat mo nga. Kung may medida ka naman dyan. Ito, ang tindi pala nito, ito pala isa lamang sa 197 priority infrastructure flagship projects ng Administrasyong Marcos na layunin daw pong mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Bataan at Cavite. In fairness, kumbatsero, sabi nga, bigay natin yung credit sa kinaukulan. Nag-umpisa po ang feasibility study nito. Ginastusan po yan ng malaki. Nung panahon nung tatahimik lang, si Secretary Mark Villar. Ayan. Tahimik lang yon pero Si Mark, feasibility. Tahimik lang, pero sumisigaw ang gawa. Ayan. Senator na ngayon. Senator na ngayon. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Balak ng Administrasyong Marcos na maglarga ng mga bagong energy exploration projects sa West Philippine Sea. Sa panayam sa Japan, sinabi ng Pangulo na nire-resolba na ng gobyerno mga exploration issues sa West Philippine Sea. Ngunit maliit pa rin ang progreso maski nag-uusap ulit ang Pilipinas at China dahil sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Hindi nabibili ang Department of Health ng mga bakuna kontra COVID-19 sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, walang nakalaang pondo. Nako. Palagay ko na may tama din yun. Wala na. Isipin mo inuubos, katakot-takot na bakuna ang binulok natin. Sino pa ba ang magpapabakuna ngayon? Yung pa isa. Saka yung ilang bilyong pisong halaga ng bakuna. Yung bang huling dumating? Na bagong bivalent? Bivalent. Mukhang palagay ko nabulok lang yun eh. Pambihira. Tama lang na wag ng pondo at wala naman nagpapabakuna nitong COVID-19 na to. Wala daw pong budget na nakalaan para sa COVID-19 vaccine sa ilalim ng 2024 budget. Wag na. At sa halip,
ay aasa muna tayo sa mga donasyon. Oo nga, pwede naman. O kaya payagan na lang kumbatsero na sa private sector. Halimbawa kung mayroong gustong magpabakuna, bumili ka. Ayun. Kung gusto mo, bumili ka sa Mercury o kaya ay sa TGP. O kaya naman sa Watson. Sa Watson, ayan. O kaya sa Butika San Mariano. 'Di ba? Oo. Kasi kung gagastusan ng gobyerno tapos mabubulok lang sayang, din. Sayang yan. Alas 6:29 ang ating oras. Masantos siya kabuasaned sa kayo namin. Nagbangon gila. 2 ang patay habang 5 ang sugatan ng sumabog ang mga paputok sa isang cargo truck na nagresulta ng malaking sunog. Sus Mario Josep, sa loob ng isang bus terminal dyan sa Marikina. Ang mga nasawi ay kinilalang sina Ronaldo Villaflor, 60 anyos, at si Johnwell Relatado, 38, at siya yung driver at pahinante ng truck na may lulang paputok habang 3 sasakyan ang nadamay. Ayan ito pala yung video niyan na kumbatsero. Nagkaroon pa ng sunog diyan sa loob ng bus terminal sa Marikina. Nangyari ang pagsabog pasado alas 9 ng umaga sa BF City East Metro Transport Terminal sa Kalumpang, Marikina. Sa investigasyon, galing ang truck sa Taytay, Rizal at tumigil lang sa terminal para magpahinga ang mga biktima nang mangyari ang pagsabog. Antabayanan po ang follow-up report dyan ng ating RH reporter. Sabi nga ni Mayor Jopet Inton ng Hermosa, ba't sana ka lang bibili ng lupa? Sa Bataan din. Sa Bataan. Sa Bataan din daw. Tataas. Maribeles baka mo ang landing niyan. Maribeles yan kumbatsero Sino yung nagsabi niyan? Si Mayor Jopet ng Hermosa. Kaya wala ba dyan sa Hermosa? Wala bang available dyan sa Hermosa? Hindi, talagang tataas ang presyo ng property dito. Ng real property kumbatsero dahil dito. Isip-isipin nyo, kaya pasensya na kayo naalala ko lang. Pagka po bago ka makarating sa NLEX, kung dadaan ka ng Metro Manila, galing kang Cavite, sasama na loob mo Sasakit na dibdib mo sa traffic Hindi ba kung talagang Cavite din naman ang lakad mo? Ito talaga, malaking tulong yan. Tapos, NLEX, daan ka ng ECTEX. ECTEX. O kaya kung gusto magtipid ng konti, daan ka sa San Fernando. Ang haba-haba po nun. Bagamat, matutuwa din naman yung ekonomiya doon dahil kung nagugutom ka, kakain ka doon. Magpapakarga ka ng gusalina ito 45 minutes na lang tsaka ito mababawas pa yung mga sasakyan na yun naman halimbawa from Central Luzon from hindi lang sa Bataan kundi sa iba pang lugar doon, Zambales at ilang pang lugar na ang direksyon ay south. Pwede ka na dyan pumunta, dahil ka ng Cavite, tapos diretso ka na ng South. Batangas, Quezon, di ba? Hindi ka napapasok ng Metro Manila. Yun ang importante, yung makakaiwas ka, parang bypass road dito. Mababawasan din, makakabawas sa traffic dito sa Metro Manila. Totoo, kumbatsero. Kailan ba yan? Gawa na ba? Susubukan punta. Tinan nyo na, ang sarap ng pakiramdam na meron tayong ganito. Pinag-uusapan pa lang natin. Sana ito'y magkatawang tulay sa lalong madaling panahon. Talaga. 6:32 ng umaga, patay ang isang sundalo at 6 na miyembro ng New People's Army sa engkwentro sa Balayan, Batangas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang bakbakan sa barangay Malalay habang nagsasagawa ng combat operations ang mga sundalo ng 59th Infantry Battalion, Philippine Navy at Philippine Air Force. Bukod sa nasawi na si Sergeant Jernel Ramiliano, meron ding 3 sundalong nasugatan at nagpapagaling ngayon sa Medical Center Western Batangas. Tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na bibigyan ng sapat na tulong ang pamilya ng nasawing sundalo at ang mga kasama niyang nasugatan. Na-recover naman mula sa mga nabatay na NPA ang 2 M16 rifles, isang M653 shotgun at subversibong mga dokumento. Bali, 6 sa panig ng mga NPA, isang sundalo ang patay, may 3 pang sugatan. Pero walang info kumbatsero kung ano yung pagkatao ng mga NPA. Sila ba talagang mga NPA ba talaga sila? Mga ano ba tawag doon? Sila ba mga fighter, NPA fighters ba talaga yung mga yan?
At anong kalagayan nila. Yes. May info kasi may mga bata diyan. Ay, ganun? Oo. Yung bang mga batang nayakag na kaagad sa Kilusan. Sa Kilusan. Oo. Medyo malungkot itong balitang to. But of course, gusto lang natin bigyan din, ito po ay military operation. Oo. Military operation po ito. At kahit na mayroong binabanggit na amnesty, may binabanggit na peace talks, wala namang walang ceasefire. Kaya't nangyayari pa rin ho yung ganito. Maganda yung interview ni Kuya Angel kanina kay Colonel Ariel Querubin. No? Kasi sinasabi niya, at ito ay naka-address doon sa mga kapwa niya PMA graduates, mga dating general na kasi yung magpapalakas yung NPA habang nag-uusap. Sabi niya, bakit? Tumigil ba tayo ng operation? Kapag nung nag-uusap dun sa Oslo, merong exploratory talks, may tumigil ba? Tama siya. Ito nga, may patay na 6 na NPA members. At ang paglaganap ng ganyang mga nagre-rebelde, sabi niya, hindi dahil sa dahil sa mga problema, mga issue ng corruption, mga pag-abuso, hangga't may ganyang mga issue ng katiwalian at hindi maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, may uusbong at uusbong talagang magre-rebelde. Lalo na yung mga naaapi, nakakaramdam na sila ay inabuso, lalo na ng mga taong may kapangyarihan at sobrang kapangyarihan at sobrang ginagamit ang kapangyarihan. Yung bang may taong ganoon talaga. Yung kapag nakatungtong sa kapag nagkaroon ng kapangyarihan, parang langaw na natungtong sa kalabaw. Sobrang laki ng ulo. Sobrang powerful at ginagamit niya 'yon. Yun po doon nagsisimula ang pagkakaroon ng kaisipan sa pagre-rebelde. Hindi ba, kumbatsero? Yun mismo. Tama ka, kumbatsero. Ikaw ang number 1 recruiter ng NPA. Kapag ka ikaw ay taga-gobyerno na ikaw ay corrupt, ikaw ay mapang-abuso. At ayaw mong paunlarin yung kanayunan, ikaw ang recruiter ng NPA. Ayan. Yung kilusang komunismo, kapag may kinausap yan, may lumapit sa kanila, sinabing, inapiho kami ng ganito, ginanito ho kami. Nakakapag-recruit talaga sila. May mga sasama sa kanila. Pero kapag sila pumapasok na sa usapang pangkapayapaan at kinakalinga ng pamahalaan, doon lalambot ang puso ng mga yan. Paano ba't lalambot at lalambot din yung mga yan? 6:36 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. DRH Rewind. Tapos yung tunog. Dapat ganun. Antabayanan niyo po yan ang mga pangunahing pangyayaring naganap sa taong ito. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS Balita. 6:40 ang ating oras. Kumusta mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan at Kamindanawaan? Nandyan po ang bagyong si Kabayan. At may mga nasa ilalim po ng signal number 2 kaya tigil din. Signal number 1 lang, tigil na ang biyahe ng vapor. Storm signal. Ayan. Kaya naman ang daming mga stranded na pasahero dyan sa pier. Panahon pa naman ng uwian ngayon. Naman talaga. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Anthony, Jerry, ang mga stranded na pasahero na dahil sa pagsispindi ng mga biyaheng patungong Cebu, Cagayan, Bacolod at Iloilo dahil sa bagyong Kabayan ay masamantalang nandito pa sila sa mismong Northport Passenger Terminal. Pati pala, Boy, pati pala biyaheng Cebu ay tigil din. Ang ayon sa Philippine Ports Authority, Cebu, Cagayan, Bacolod, Iloilo ang sinispinde. At mga major port pa naman yan. Yung mga
Silver City Center, pinapasok lang sa mismo at PWD at may mga dalang bata ay pinapasok natin sa mismong arrival area ng passenger terminal building. Ito sa video. Umulan. Sa video mo, boy, may mga naglatag na lang ng karton at doon na nakakahiga. Dito na sila natulog, nagpapahinga at dahil sa dala-dala yung kanilang napakaraming mga bagahe. Dahil nga sa pagkansela muna ng biyahe ng mga barko. At kanina may kausap ako dito na taga Baguio City. Galing pa ng Baguio. Natanggap Baguio City na at sa isa taga Sagada. Natanggap nila yung mensahe ng shipping lines na alas 9 na ng gabi. Yung iba nasa biyahe na. Nasa biyahe na sila. Saan daw sila papunta? Na sila rito. Papunta sila ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan de Iligan. Tapos ng Cagayan de Oro ng biyahe, papunta nga Iligan. At ayon sa dalawang pasero, pareho silang taga Baguio City, pero isa taga Sagada. Halos 40 years bago sila ngayon pa lamang sana makakabalik doon sa kanilang lugar sa Iligan dahil sa papasalan niya rin yung kanyang mga kamag-anak doon after 40 years. Pero yun nga, naghihintay sila rito ngayon sa area at Gaano karami yan? Boy, gaano karami? Yung mga pasahero dyan ngayon? Ng PPA nasa 2,000 ang mga naku po, napakarami napakarami. Yung iba, malapit lang dito, siguro umuwi muna dahil sa pagkasila. Kaya rin iba, mga malalayong lugar, dito na sila magpapalipas hanggang sa muling payagan na bumiyahe ang mga barko. Meron naman lugar diyan paambon-ambon ngayon dito sa paulan-ulan dito sa Metro Manila. May lugar naman na maayos diyan. Maayos naman dito pero sa ngayon walang pag-ambon. Pero pinaka silungan na malaking silungan dito ang pinaka passenger drop off yung mga dito sa lugar. Pagpasok mo ng airport passenger terminal. Bukod tayo sa mismong pinaka-arrival at yung iba nagkape na rito pero kagabi nagpakain yung PPA sa mga nagbigay ng lugaw, mga inumin ng mga tawa ng Philippine Ports Authority. Pero ngayon umaga breakfast, baka sakali naman baka magpakain ng sila Attorney Jay Santiago ng Philippine General Manager. Sabi mo kayo, Attorney Jay, magpakain. Okay. Thank you, boy. Sa mga pasaherong na-stranded dahil sa pag-suspende ng mga biyahe dahil sa bagyong Kabayan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, PCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. ACS Balita. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Pachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Uy, bumaba na raw kung batsero ang presyo ng sibuyas sa mga farm. Ang farm gate price daw po ngayon ng sibuyas ay 40 pesos. 40. Diyan sa Ilocos. Totoo kaya ito? Sa kabila ng mataas na demand ngayong holiday Teka, nakaraang holiday season ito pumalo ng 300. 300. May 700 pa. Oo, ay alam mo. Bakit? 700. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit bumaba ngayon? Eto, ayon po kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, nagsimula na kasi, pakinggan po ninyo ito po to. Nagsimula na kasi dumating ang mga imported na sibuyas. Yan. Kaya bumababa ng presyo, kaya talagang importasyon
karapatan ng mamamayan. Ayan. Importasyon. Ipaglaban, karapatan ng mamamayan. Ayan. So yun ang yun na lang ba talaga ang ano natin? Malungkot na katotohanan Malungkot kung na Bachero yan, katotohanan, na ang local production, bagamat gusto nating palakihin ang local production, palakihin ang kita ng ating magsasaka, sa laki ng demand, kumbachero, parang inevitable yung importation. Pero ang masakit kasi kumbachero nito, tulad yung yung timing yung timing ng importasyon kung magkaminsan, kung kailan umaani. Kung kailan umaani. Kaya sa susunod, madi-discourage na magtanim yung magsasaka. Ba't pa ako magtatanim? Babaratin din lang. Tapos nakatsyempo yung imported. Naku po, inang, talagang nakaasa tayo sa imported. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Meron pa nga palang patigil pasada ngayon, ano? Kaya pala kaninang umaga, kung Bachero, dyan sa gawin ng Batasan, IBP Road, ang daming mga pasahero nasa kalye. Ano yun, wala pang alas 5. Ang daming mga pasahero diyan sa kalye sa along IBP Road naghihintay ng masasakyang jeep. Mukhang lumalakas. Itong panawagan ng grupo ng Manibela at Piston sa kanilang tigil pasada, ano. Tutuloy-tuloy daw hanggang ano daw 'yan, 2 linggo. 2 linggong tigil pasada. Kaya lang mga driver magutom na yung mga driver na yan. May mga pamilya din yung mga drivers na yan. Magugutom na yung mga yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Sabi nitong si Lavinia Tamina, niloloko ko lang kayo na nagsabi na bumaba. Kahapon lang sa palengke, 2 piraso na maliit na sibuyas, 35 pesos po. Hindi, ang binabasa po ni Kumbachero ay balita mula po sa Farm Gate. Opo. Pagka ang Farm Gate price ng sibuyas 40, malamang doon pagdating sa palengke mga 120 yan. Ganun. Baka 150 pa. Talaga. Kasi hindi naman maglalakad yung sibuyas papunta sa palengke. May mga traders. Doon nga dapat na pumasok ang gobyerno. So, Ma'am Lavinia, bituing walang ningning. Hindi po, yung pong sa Farm Gate po yun. Farm Gate price yung iniuulat ni Director Glenn Panganiban. Nga pala, Kumbachero, tayo nagpapaabot ng pakikiramay kay Kong Abel Soliman at sa kanilang pamilya sa pagpanaw ng kanilang nanay, si Nanay Fidela Apong Piding Soliman. Ang mga labi ay nakaburol po dyan nakalagak po dyan sa St. Louis Memorial Chapel sa Tierra Santa Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. At ang libing ay gaganapin sa Biyernes, Disyembre 22, alas 2 ng hapon. Kong Abel, Kong Abel Soliman, kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay. At nagpapasalamat naman tayo, Kumbachero, sa mga nakiramay, sa mga naulila ni Lola Nene Cantabieja, no? Si Lola Nene Cantabieja, Kumbachero, ay nanay ng biyenang kong babae, si Mami Marilu Cantabieja Velasco, no? Pumanaw siya nung nakaraang linggo at nailibing naman. Salamat po sa lahat ng nakiramay. Yung pakikiramay, Kumbachero, napakalaking bagay niyan. Totoo yan. Yung mga, at yan personal kong naranasan, Kumbachero. Ang laking bagay para dun sa namatayan, ang ating pakikiramay, kumbaga nababawasan. Naiibsan yung kalungkutan, yung sobrang nakakatulong ho tayo sa ganyang mga sitwasyon. Kaya akala nung iba, hindi, hayaan mo na, saka na lang. Hindi, iba pa ho yung timing. Yung mismong nagdadalamhati, yung kaibigan mo dahil may pumanaw na mahal sa buhay. Pag pumunta ka doon, yung timing na malungkot siya, dumating ka doon. Yung na-deflect lang ng konti, na nawala yung focus niya doon sa kalungkutan, napakalaking bagay. Kaya salamat po. Papaabot po ng pasasalamat ang pamilya Cantabieja sa lahat po ng nakiramay. Si Kasoji Jimenez naman ay buhay na buhay, Kumbachero, at kumikikig pa. Dahil nag-birthday siya kahapon. Ilang taon na ba si Kasoji? Wag mo nang itanong. Secret na lang yan. Kasoji Jimenez.
happy birthday. Ayan. At binabati rin natin ang bagong kasal, sina Sheila at Jerry March. Aba. Na anak ni Engineer Daniel, si Sheila, na ikinasal, anak ni Engineer Ramil Daniel, ikinasal kahapon. Meron na palang hindi na inabutan ni Engineer. Ano. Pero ando naman yung kanyang may bahay na si Maring Christy Daniel. Maring Christy. Ayan. At si Congressman Rene Diaz, birthday pala ngayon. Former Congressman ng Nueva Ecija. Happy birthday si Ateng Malu Tikya. Birthday din ngayon. At si, happy birthday at birthday din ngayon ni Pancho Baltasar. Ayun. Oras! 3 minuto na lang bago mag alas 7 ng umaga. Kunying at Ka-Jerry. 7:02 ang ating oras. Kumbachero, nakita mo ba yung ginawa kay House Speaker Martin Romualdez? Oo nga pala. Val, sandali ready na ba yung video natin na yun? Nakita nyo na ho ba yung pangyayari na yun? Pinire-repost pa ito ng mga Duterte supporters. Ayan o, may video, may audio yan. Pakinggan nga natin. Rewind. Ulitin nga natin. Rewind. Ito yung video ni Speaker Martin Romualdez na may bumati sa kanyang kababayan natin. Saan ba ito? Para sa Japan yata yan. Parang merong, ano ba yan? Yan. Ulit natin. Narinig nyo ba? Wala yata akong marinig. Mahina na ba yata? Estamos support Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Salamat ha. Dawang ang salamat. Nako. Ganun. Mario Josep So sa Japan ito, kumbachero. May sumalubong ho doon kay Speaker Martin Romualdez sa isang lugar doon. Ayan isang Pinoy na bumate. Siyempre, Pilipino, may dalang flag. Hinarap ni Speaker at kinamayan. Yung pala, may ilalabas na placard, may nakalagay, support. Please protect VP Sara. Ayan, please support VP Inday Sara Duterte. Tapos may isang, bukod pa yung nagbibideo. Parang pinlano nila pinlano nila. Muntik pa masundot ng sa ilong si Speaker. Pero alam nyo mga kababayan, tayo naman lagi naman tayong nagpapalitan ng opinion. Minsan magkapareho tayong opinion, minsan magkakontra tayo ng opinion. Pero hindi dapat nawawala ang decency sa atin. Totoo yan. Hindi dapat nawawala ang foul itong ginawa ng dalawa. Halimbawa, baliktarin natin ang sitwasyon. Kung baliktarin natin ang sitwasyon. Halimbawa, merong isang supporter naman ni Speaker Martin Romualdez. Nilapitan si VP Sara. At ganitong eksena. Ganyan gawin. Magugustuhan ba natin 'yon, mga kababayan? Hindi maganda. Hindi po tayo ganyan, hindi po tayo ganyang klaseng Pilipino, hindi po tayo. Lalo pat nasa ibang bansa, kumbachero, na yung official natin gaganyanin natin. Buti sana kung meron kang particular na issue na gusto mong itaguyod o kung nakontra dun sa isang official ng gobyerno, sabihin mo. Pero yung meron kang ibang tao, tapos may agenda. Ibang politiko, nasasabihin mo sa politikong binati mo na suportahan mo naman si parang ano yun tawag doon? Of course, maganda. Actually, maganda handling ni Kon dito in fairness to Speaker Martin Romualdez, mukhang naging cool pa rin siya sa kabila ng ganong pambabastos ito, kumbachero. Talaga, lantara. Kaya nga sabi ko, kumbachero, kahit na magkaiba tayo ng pananaw, political stand, sa kahit anong issue, hindi tayo bumababa sa ganong level. Because we are Filipinos, we are comrades, we are compatriots.
hindi po dapat nawawala yung decency sa atin. Oo, kunwari nakangiti pa na kinakamay-kamayan, pero salamat sa thank you sa nyo kay thank you sa pag-api mo kay Eric, sabing gano'n. Ay, tinan mo na. Ikaw yun parang ano siya? Hindi siya. Off yun, mga kababayan. Wag Nakakalungkot. tutularan ang isang kababayan nating gumagawa ng ganito. Hindi ho tama. Hindi maganda. At dito kay Speaker Martin Romualdez, kung ako ang nasa ganyan, baka napitik ko na ng isang pitik yan eh. Kung ako kaya nabulyawan ko, nasigawan ko. Pero si Speaker, tinanong nakangiti pa rin. At nagpakatao. Nagpakamakabayan. Alam mo kung Bachero, sinishare to at tuwan-tuwa yung mga Duterte supporters dito sa nangyari na to. Buti nga daw sa kanya. Ang buti daw, ginanon si Martin. Ewan ko, ano na ba, what have we become bilang Pilipino? Ganito na ba tayo, mga kababayan? Ito, yung tanong ko, ganito na ba tayo ngayon? Ayun, kaya nga talaga. Buti sana kung may issue, unuulit ko, kung mayroong isang particular na issue na pinagtatalunan, pero yung sasabihin mo, oy, inaapi mo si ganito, oy, suportahan mo naman si ganito. Salamat sa pang-aapi mo kay Eric. Parang ganun. Mga kababayan, wag At ganyan. mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Apopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 18 ng Disyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas sa 6 na lugar sa Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Inaasahang magla-landfall sa Surigao del Sur. OFW na binihag at pinalaya ng grupong Hamas pabalik na ng bansa. Piston at Manibela muling nagkasa ng 2 linggong tigil pasada. Kolorong PUV sa Chusi na taxi drivers target ng LTO ngayong holiday season. 2024 national budget lalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules. Veteran actor Ronaldo Valdez pumanaw na sa edad na 76. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras. Unahin natin ang sitwasyon sa kalsada. Simula na ang pinalawig na malawakang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Nasa 100,000 jeepney daw ang inaasahang lalahok sa pagkilos kontra PUV Modernization Program. Umapila ang Piston kay Pangulong Bongbong Marcos na pag-isipan at bawiin ang deadline na Disyembre 31 para sa jeepney franchise consolidation. Ayon kay Piston President Modi Floranda, pinag-aaralan nilang magain ang kaso sa Korte Suprema dahil sa hindi naman batas ang PUV Modernization Program. Kaugnay niyan ay nasa elliptical road si RH5 Val Gonzales. Coming Val!
Jerry at Anthony, mula doon sa bahagi ng Elliptical Road, kami nagtuloy-tuloy dito sa bahagi ng Mindanao Avenue, patungo ng Quirino Highway dito sa Novaliches, Quezon City, na ayon sa grupong Piston nandito yung kanilang palwarte, pero tuloy-tuloy yung pamamasada ng mga super ng jeepney dito sa lugar na ito. Mula sa kanto ng Mindanao Avenue, papasok pa lang ng Quirino Highway, ay kitang-kita mo na itong mga libreng sakay na galing naman sa Quezon City Government na nakahilera dito sa bahaging ito ng papasok o pakanan kung galing ka ng Mindanao Avenue, pakanan ng Quirino Highway. Marami-rami yung mga sasakyan na nakahilera dito mula sa libreng sakay ng Quezon City Government. Dahil pinagkanda nito ng Quezon, ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon, pero walang maisakay. Walang maisakay. Pumapasa mga super at marami din yung mga modern jeepney na namamasada sa mga oras na ito. Sabi nung nakausap kong Puputol. Napuputol. Val. Val. Yung mga nakausap ko, ayon sa mga nakausap kong mga super ng jeepney mula dun sa kooperatiba nilang Nova Bloom o Novaliches Bayan Blooming Trade, ay hindi sila sasama dito sa transport, pinalawig na transport district na ito dahil miyembro na sila ng kooperatiba at sila ay pumasa ilalim na doon sa consolidation. Kaya yung kanilang pamamasada ay magtutuloy-tuloy at hindi natitigil at hindi sila sasama dito sa grupong Piston, grupo ng Piston at grupo ng Manibela. Natanan din namin yung miyembro ng mga super mula sa Piston at nandun sila siguro mga 3 o hanggang 5 mga super ng Piston ang nandito sa kaban ng Quirino Highway at wala silang kasamang jeep na hindi pinapasada, kundi makikita lamang ay yung kanilang mga placard na kumukuntina o hindi pabor dun sa Transport Modernization Program. Wala rito sa kaban ng Quirino Highway, papasok na ito Susano Market dito sa Novaliches Bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Samantala, may follow-up tayo kumbatsero dun sa pagsabog ng mga paputok na karga na nakasakay sa isang cargo truck. Nakasakay sa isang truck dyan sa terminal sa Marikina. Nakakarga, ano? Oo, andun si RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel. Anthony at Jerry, damay rin sa malaki at nakamatay na sunog sa Biak City Terminal sa Kalumpang Marikina ang ilang opisina ng tracking services dito. Basag ang bintana, wasak ang pintuan at tagalat ang iba't ibang gamit dito. Grabe, no? Tapat ng 2 tanggapang kasamang nakordon o nakakordon sa pinangyari ng insidente kahapon ng umaga. Patay nga ang driver, pahinansin ang nakapark na wing van sa tapat nito habang sugatan ng hindi bababa sa 5 katao. Wala pa rin pahayag, Anthony at Jerry. Meron pa palang bus. May bus pang nadamay. Tatlo yan, wing van, isang bus at isang maliit na van ang nasunog. Yan ang alam natin hanggang kahapon, pero pagpunta natin dito, may 2 pa palang opisina na nadamay doon sa nasabing sunog. Teka muna, itong wing van, dito ba nakasakay yung mga paputok? Tama, Jerry, dito nakakarga yung mga paputok. Katabi niya yung bus. Sinasabing pinagmulan, ng sunog, pati na rin sa investigasyon ng Eastern Police District. Pero ang sinasabi sa atin ng Marikina City Rescue 161, palaisipan sa kanila kung bakit dito nakatambay yung truck na may kargang paputok dahil hindi pala kanya-kanya palang espasyo itong services na ito ng BFCT, kanya-kanya ng parking space para doon sa kanilang tracking services. Ibig sabihin itong wing van na ito ay hindi kapwa o hindi miyembro ng kahit alinmang tracking service. Dito yan sa BFCT Terminal. Ba't nakapasok? Correct. Yan yung isa doon sa mga palaisipan ngayon dahil doon sa mga kinakausap natin na drivers dito ng tracking services ay tinatanggi nila na kanila o kilala nila itong may-ari o driver ng nasabing wing van na nagpark dito noong Sabado ng gabi
hanggang kinabagaan nga nung linggo kung saan nangyari o kung kailan nangyari. Ito nga nasabing sunog. Tuloy naman ang biyahe ng mga bus dito sa may terminal, may mga biyaheng Bicol, Mindoro at Visayas, lalo't may distansya naman, awa ng Diyos, may distansya rin yung tinangyarihan ng sunog doon sa mismong pila o terminal ng mga bus kasama nung antayin ng mga pasahero. Yun nga lang dito sa may area ng sunog, nagkalat pa rin yung bubog at yung mga pinakakatawan nitong tatlong nasunog na sasakyan at amoy na amoy pa yung tapok ng apoy sa kabila ng pag-ulambon ngayong umaga ng Lunes. Malakas siguro, Edniel, talaga yung pagsabog para makalikha ng ganyang damage pati dun sa gusali sa likod ng truck. Oo, akala nga natin kahapon kasi inireport natin kahapon, akala natin dila lang din yung pinaka-apoy, dumila lang doon sa mismong office. Pero ngayong natapos na yung incident, yung initial incident, nakalapit tayo dito mismo sa tapat nung nakakordon, ay nakita nga natin na yung mga dingding nila at yung mga bintana, pati yung mga pintuan, wasak. Nandito yung nandito yung ilan sa mga empleyado. Sabog yung harapan nila. Teka muna, bago mo lang kunin yan, Edniel, base sa initial investigation, nasaan yung driver at pahinante nung sumabog yung truck? Nandito sila mismo. Nakasakay? Natutulog? Yun ang initial na sinasabi ng Marikina City Rescue 161. Mukhang tulog sila. O kung hindi man katabi nang nangyari itong insidente. Mukhang nagpapahinga Mukhang nakipahinga sila dito sa espasyo na ito. Galing sila sa Taytay, ang sinasabi naman ng Eastern Police District, o should I say Rizal. Galing sila sa isang area sa Rizal, kung saan mukhang doon hinakot yung mga paputok. At papunta somewhere, hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. At nakipahingi dito. Yung buong wing van ay puro paputok ang laman? Mukha, Jerry, kaya lang pag nilapitan ko ngayon, hindi naman tayo rin eksperto sa pagsipat. Sunog na sunog itong likuran. Pero mukhang iisa lang yung nito Iisa lang yung uri ng laman nitong nasa likod ng wing van. May mga karton at may mga parang clothing ito. Kung tinitignan ko ngayon, parang clothing. Itong mga nasunog. Mukhang may iba pang mukhang may ibang karga. Kasi kung puro paputok yan at kailangang inspeksyonin pa mabuti yan dahil baka parang New Year, di ba? Pag nagpapaputok tayo, may mga hindi pumuputok, as bigla na lang sasabog ulit. Kailangan yan kung batsero, forensic investigation. Napuntahan na ba yan ng mga investigador talaga, Edniel? Huwag kang lumapit yan, huwag kang lumapit. Baka biglang sumabog uli yan. Yun nga ang pangamba dahil ang tingin natin, batay na rin doon sa mga paunang investigasyon ng EPD at disaster officials ng LGU, doon sa mismong paputok, at tinitingnan ko ngayon, may mga nakataklob na parang clothing material na ipinantakip doon sa paputok. Itinatago. Posibleng dahil doon sa paraan ng pagtatago ay nagkaroon ng somewhat chemical reaction, hindi ko lang masiguro. At doon nagsimula yung pagsiklab ng apoy. Hindi lang ito basta-basta, tama ka Jerry, mukhang malakas yung pagsabog dahil yung isang van na maliit, may distansya rin sa tabi niya May distansya rin sa tabi niya. Tapos may hallway sa pagitan nila para madamay itong mga opisina, pero inabot pa rin itong mga nabanggit na opisina. Thankfully ay yung pinakagusali sa tapat nitong bus na tinitignan natin ngayon ay hindi naman nadamay at tuloy pa rin sila JY Tracking at iba pa doon sa kanilang operasyon. Actually, at Jerry, kinausap ko kanina yung trinay natin, yung pamunuan ng BFCT, pero wala pa rin silang opisyal na pahayag at tayo pa rin magsalita nitong mga tao nilang nandito. Wala rito yung pinaka-management at mga bantay lamang sa terminal ang nagpapasok sa atin dito sa pinangyarihan ng insidente. So yan ang latest mula rito sa BFCT Terminal sa lungsod ng Marikina. Bagsakan pala ito ng iba't ibang mga kargo. At dapat yata Edniel, talagang matindi ang cordon. I-secure muna yung lugar na yan. Hindi muna pwedeng papuntahan ng mga tao, palapit-lapitan ng tao until all residue ay clear na sweep na. Sabi ni Edniel kanina, tuloy ang operation ng terminal. Malapit ba dyan yung mga pasahero, Edniel?
Awa ng Diyos, may kalsada ang pagitan, Anthony at Ayun, Jerry. mabuti na lang. Tuloy itong operasyon at hindi naman damay maging yung waiting area ng mga pasyahero. Pero yun nga lang, ang ipinagtataka nga again ng authorities, bagamat bagsakan ito ng cargo at mga pagkain, kung ano man, na pinadi-deliver, ay mukhang hindi nakakontrata dito, itong wing van na ito. At inaalam pa kung paano nakatambay rito at nakitulog kung marahil man nakipahinga itong mga biktima ng nasabing insidente. Yan ang latest mula sa lungsod ng Marikina para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod! Tito Bo! Update tayo sa bagyong Kabayan. At meron din tayong update kung batsero dun sa bakbakan dyan sa Batangas kung saan ay 7 ang patay. Isang sundalo pero 6 na hinihinalang miyembro ng New People's Army. Sa pagbabalik ng Pangunahing balita. alas 7:22. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:26 ang ating oras. Kuha lang muna tayo ng update sa nangyaring bakbakan dyan sa Batangas sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelding NPA. Si Governor Dodo Mandanas, nasa linya natin kung batsero. Governor, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Naku, naputol. Putol? Naputol. Gov, tatawag ulit kami ha. Sandali lang ha. Importante to, kumbatsero. Kasi meron po kaming mga impormasyon na natanggap na para mga bata itong mga naka-enkwentro ng ating mga tropa. Kaya nga. Na ikinamatay ng isang veterano pala sa Marawi. Yung sundalo? Oo, naka-survive sa Marawi. Pero dito sa fight against insurgents, nadali. Mamaya po babalikan natin si Governor Dodo Mandanas. Samantala, hindi lang po isang beses natatama sa kalupaan ng bansa ang Tropical Storm Kabayan. Ayon kay Pag-asa forecaster Obet Badrina, oras na maglandfall ang bagyo sa Davao Oriental o kaya ay sa Southern Surigao del Sur ay pansamantala lamang itong hihina at hindi pa tuluyan lalabas ng bansa. Sa halip, babaybayin pa nito ang Mindanao hanggang makarating sa Sulusi at huling maglalandfall sa bahagi ng Palawan sa Martes ng hapon. Hindi pa po basta-basta malilift itong signal within the day unless maging low pressure area ho siya. Pero inaasahan kasi natin na paglampas ho nito dito sa Palawan ng Mindanao, pagdating ho sa Sulubuca, Sulusi area, ay posibleng mag-re-emerge po siya as tropical depression ulit. Yan po ang tinig ni Ka Obet Badrina ng Pag-asa. Balikan lang muna natin kung batsero ang linya kay Governor Dodo Mandanas. Gov, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Apa. Ka Jerry, Anthony. Apa. Yes, sir. Gov, dyan po sa nangyari sa inyong lugar, sa inyong lalawigan itong pinakahuling bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng NPA. Ano pong latest? Ano pong informasyon na natanggap ninyo? Ito kasi ay national defense operation. Apo. Kaya ang lahat ng report at mga details nito ay magmumula hindi sa local. Ito ay magmumula galing sa Aguinaldo. At marami sa mga kasama doon, tropa na napalaban doon ay galing sa Aguinaldo. Bahagi ito ng national effort, kaya't ang mga detalye at mga latest ay hindi manggagaling dito sa lokal. Opo, naintindihan po namin yun, Gov. Pero may kapag ganyan bang mga operation required o kailangan ng coordination sa provincial government, Gov? Ang ganito, nag-coordinate naman sila sa ating provincial PNP. Yun ang pinaka-local na kakuha natin dito. Siyempre, yung PNP, nag-report sa akin yun. Opo. Dahil sa lahat ng mga nangyayari. At kaya kaagad, dahil sa nangyari sa barangay Malalay ng Balayan. Balayan, opo. Oo. Yun ay malapit na sa boundary ng Lian. Kaagad ay nagpadala tayo dahil sa
putukan, ay nagpadala naman tayo ng mga social welfare at saka yung ating mga disaster mitigation. Kasi meron ding mga nag-evacuate siyempre dyan. Apo. Oo. Mga nurses din natin na nandoon dahil kailangan lalo na pangangalaga sa mga bata. Opo. Kaya't kahapon pa ng umaga, napatanghali. Dahil nangyari yun, alam naman natin madaling araw. Opo. Kumusta po ang sitwasyon sa area ng bakbakan? Sabi nga ninyo, kailangan talagang tulungan, asistihan ng gobyerno. Merong mga nag-evacuate, siyempre. At siyempre, sinuplayan natin ng mga pagkain at iba pa para ma-reduce yung trauma. Dahil madilim, hindi magkaintindihan. So, yung mga pamilya, siyempre. Pero sa totoo lang, ang lalawigan ng Batangas ay deklarado na talagang wala ng armed conflict. Ito parang insurgency free? Noon pa. Ito parang nagiging tawiran ang lalawigan ng Batangas. Dahil napapaligiran tayo, nandiyan dyan ang Mindoro. At pag pumunta ka na sa Calabarzon, siyempre Batangas ang duduungan mo. Mabuti po't nabanggit nyo yan, Gov. Yan nga po isa tatanong sana namin. Dahil dyan nangyari ang bakbakan sa Batangas, sa Balayan, parang ang dating malaki pa rin ang problema sa insurgency ng probinsya ng Batangas. Hindi naman. Sa tulong at awa ng Panginoon at samahan namin dito, kaya nga nagkaroon ng kaagad impormasyon, masasabi natin, ang national. Dahil ang atin ang Batangas, deklaradong kuwana. At dito talagang pinangangalagaan natin ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng talagang pagbibigay ng tutok sa mga pangangailangan, lalo na sa kalugan, sa pagpapaaral at yung pagbibigay ng hanap buhay. Alam naman natin na ang Calabarzon, pinakamalaking region, pinakamarami nagtatrabaho dito. Mas marami nagtatrabaho dito kaysa sa Metro Manila. At patuloy pa ang ating pagpupunyagi na magkaroon ng hanap buhay. At siyempre pinag-aralan ang mga tao. At yung social welfare, dahil alam naman natin itong mga armed conflict, dito ay kalakihan ay bunga ng pangangailangan. Hindi naman ito masasabi natin na political na kundi talagang sikmura, bituka ang pinag-uusapan dito. At yun nga, pagka nagkakasakit, yung pang-araw-araw na krisis ang nagbubunsod sa ating mga kababayan. But lagi rin naman nating isa sa isip na ngayon sa kabuuan ay tunay dahil halimbawa bago magtapos ang buwang ito 29, anibersaryo na naman. Pero ang nangyari, alam naman natin yung mga pinuno ng NPA, itong mga namatay na. Kaya't hindi pa magkaintindihan kung sino ang kakausapin pagka nagkaroon ng peace process uli. Tama kayo doon. Kaya ito bahagi ito ng kabuuan at mas alam ito ng mga national. So sabi niyo po ay ang nag-operate niyan galing pa sa Camp Aguinaldo na mga sundalo, no? At okay. Yung po bang mga nakaengkwentro ng ating tropa ng government troops, 6 po ang patay diyan no? 6 ang patay sa panig ng NPA. Na-establish po ba ninyo kung ano mga identity nila ngayon at pati na rin ang kanilang profile? Yun ang ginagawa ngayon. Yun ang ginagawa ngayon. Pero alam natin na ang pagbibigay na yan, pati kung saan galing ang mga ito.
Dahil sa totoo lang lamang hindi galing ito sa Batangas. Ayun, linawin po natin, Gov, hindi mga taga dyan sa Balayan o sa Batangas itong mga nakabakbakan ng militar? Malamang na malamang. Yun. Pero sabi ko nga, ang mga detalye nito, pangalan, hindi ang local government ang magbibigay nito because this is a national operation. Yung edad, mga edad nito, kumusta po? Mga matatanda na ba to? Mga veterano, mga bata? May mga initial info ho kasi may mga bata daw. Totoo ba yon sa report na natanggap nyo, Gov? Sa mga natanggap ko, yun ang kuha nito. Ang kailangan kasi magbigay nito, dahil ito malaki ang kumbaga malawak ang mga pangyayari, bahagi lamang ito. Kaya hindi ako maaari na magbigay ng impormasyon. Sa totoo lang. Dahil ito medyo tactical, lalo nga sa panahong ito. Sabi ko nga, sa 29 anibersaryo, ang kabuuan ng mga pamunuan ng MPA nagbabago. Yung merong siyempre, pasikatan din. So, lahat ito sa national. Kaya yung pagbibigay ng mga detalye, dahil, yun, ikinawa na maraming dokumento at mga armas na nasamsam. Ano po? So, ito, just to emphasize po, Governor, no? Ito po ay military offensive to, no? Military yan. Ito in-inform lang ang mga local, yung PNP. Kaya ang dapat na magbigay ng impormasyon at ito ay galing sa aginaldo. At ito na may ginagawa. Husay naman ang pagbibigay ng impormasyon, pangangailangan. Ang masasabi ko lamang dito sa atin sa lokal ay pinangangalagaan natin yung mga naapekto nga ng armed conflict na ito. At nakita niyo, ngayon lang ito nangyari sa napakatagal. Sa kasaysayan ng Batangas po? Oo, sa kasaysayan ng Batangas. Alam naman natin yun. Tinitingnan ko itong mapa ng Batangas, ang kalatagan, ang Balayan pala napapaligiran ng dagat, Balayan Bay, pero napapaligiran din siya ng mga bayan pa rin ng Batangas. So kung Kalatagan, Lian, nangyari ito doon sa pagitan na sa malapit sa Milian, kung hindi po mga taga diyan yung yan, saan ho kaya posibleng galing yung mga NPA na yon? Noon, hindi naman nakaka-uncomplex, parang namamataan lang, galing sa Mindoro, nababa sa Kalatagan, dahil meron tayong kwan dyan, at doon pumupunta ngayon, pumupunta sa halimbawa, Cavite, Metro Manila, ganon. Diyan dumadaan, Pag galing ka sa Mindoro. Opo, galing na Mindoro. Okay. Gov, marami pong salamat sa update at alam namin busy kayo sa pagtulong pa rin doon sa komunidad na yun ang binibigyan natin. At ang atin namang ginagawa hindi lamang kaya pangmatagalan. Tayo patulong ng national government, nagpapagawa ng mga school, yung mga karsada, at yun nga nagbibigay ng hanap buhay. Nagiging sentro ngayon itong lugar na ito ng agro-industrial. Yan, alam ni Anthony ang development sa Kalatagan na magiging talagang agri-industrial center yan. Dadami ang magkakaroon ng hanap buhay dahil at nagpapagawa tayo sa tulong ng private sector, specifically ng San Miguel, ng mga malalawak na expressway dahil talagang dinidevelop natin. Dahil ang mga tao natin, pag may hanap buhay, yan mismo. Tama kayo doon. Buhay. Kaya ang Batangas, masasabi ko na bilang dalawigan, pinakamaraming scholars. Tayo ngayon naka-enroll, mga 45,000. Mahigit na 450 milyon ang aming scholarship taon-taon. At
well, dumagdag naman ito. Dahil alam mo naman, nanalo tayo sa Supreme Court, yung Mandanas Garcia. Lagi nga kayo nababanggit. Lagi kayo nababanggit. Mandanas ruling. Mandanas ruling. Well, dahil ito, ang benepisyo nito, na doble. Yes. Ang allowances ngayon ng mga taga-barangay, kundi yung mga pamigay. Governor, mabilis na lang. Sino ba ang papalit sa India, ang tatakbong governor? Sa pagtatapos ng term niyo? Hindi ko alam. Dahil dito, binibigyan natin ng laya ang lahat. Kung sino ang... dahil hindi na naman ako makikialam sa local politics, masasabi natin. Okay. Gov, maraming pong salamat. Po sa inyo, Governor. Maraming salamat din. Governor Ermilando Dodo Mandanas ng Batangas. 7:41. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:46. Tuloy ang mga pangunahing balita. Update pa tayo sa bagyong Sikabayan na panatili ng bagyo ang lakas nito habang nasa bahagi ng Caraga, Davao Oriental. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour at bugso na 80 km per hour habang patungo sa direksyon na Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa 6 na lugar sa bansa kabilang ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Island, Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Habang 15 lugar sa bahagi ng Mindanao ang nasa signal number 1. Inaasahang magla-landfall ngayon umaga sa Davao Oriental o sa southern Surigao del Sur ang bagyong Kabayan, tsaka ihina bilang tropical depression hanggang malusaw bilang LPA. Samantala, stranded naman ang nasa 2,000 pasahero sa Manila North Harbor. Suspendido kasi ang biyahe patungong Cebu, Cagayan de Oro at Bacolod, Iloilo dahil sa bagyong Kabayan. Kanselado rin ang biyahe ng mga barko sa mga lugar na posibleng hagupitin ng tropical storm. Binigyan naman ng Philippine Ports Authority ng pagkain at tubig ang mga stranded na pasahero. Magbabalik bansa na ngayong araw ang OFW na pinalaya ng militanteng Hamas na si Jimmy Pacheco. Ayon sa Department of Migrant Workers, lalapag si Pacheco at iba pang Pinoy sa NAIA Terminal 1 bandang alas 8 ng umaga sakay ng Philippine Airlines flight. Sasalubungin sila ng mga opisyal ng DMW maging ng OWA. Bibigyan ng pasalubong OFWs at mga kasama nilang bata na uuwi bago ang Pasko sa ilalim ng inilargang Paskong Salubong sa Bagong Bayani program ng Department of Migrant Workers. Lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 5.768 trillion pesos national budget sa 20 ng Disyembre. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nasa Japan ang Pangulo hanggang ngayong araw at pagpapahinga muna ito pagbalik sa bansa. Ayun. Ngayon ang uwi ni BBM. Umaasa si Zubiri na walang ibibito ang Pangulo sa national budget kabilang ang tinaasang unprogrammed funds na kinontra ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Naisumiti na ng Senado sa tanggapan ng Pangulo ang kopya ng proposed national budget. Pinatututukan ng Land Transportation Office sa mga tauhan nito ang mga taxi driver na namimili ng pasahero lalo na ngayong holiday season. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, nagpakalat siya ng mga personnel sa mall at iba pang matataong lugar sa Metro Manila upang habulin ang mga abusadong taxi driver at mga kolorum na sasakyan. Kasunod ito ng tumataas na reklamo na natatanggap ng LTO mula sa mga pasahero dahil sa mga taxi na namimili o nangongontrata at sinasamantala ang holiday season. Hindi naman isnabero. Hindi, namimili. Babala ni Mendoza, maharap sa karampatang parusa ang sinumang taxi driver na tatanggi na magsakay ng pasahero. Isnabero kasi kapag hindi ka pinansin. Pag hindi ka pinansin. Pero pagka binaba yung... pinansin ka. Pinansin ka nun. Pinansin ka. Saan ka? Sa Valenzuela. Ay! Pauwi na ako eh. Saan ba kayo? Sa Muntinlupa. Dahil masusuong sa traffic. Pagtingin nung alas 4 pa lang na hapon, uuwi ka na.
Sa ibang balita, sumang-ayon si House Speaker Martin Romualdez sa nakalagay sa placard ng isang super fan ni Vice President Sara Duterte na nabumati sa kanya, sumalubong sa kanya at nagparetrato sa Japan. Ito, ayan o. Sa viral video sa social media, isang supporter ni VP Sara ang lumapit kay Romualdez na may hawak na placard at nakasulat na "Please support VP Inday Sara Duterte." At may hawak din itong flag na muntik nang makasundot sa ilong ni House Speaker. Si Romualdez ay bahagi ng delegasyon ng Pangulo sa ASEAN-Japan Summit. Ayon sa Speaker, dapat lang suportahan ang lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang ang Vice Presidente ng bansa. Bagamat may ilang nakapanood ng video nagsabing gustong ipahiya ng supporter na ito ni Duterte si Romualdez, ay napanatili naman ni Speaker ang pagiging statesman nito. Manaw na ang ama ng komedyanteng si Jano Gibbs na si Ronaldo Valdez sa edad na 76. Hindi po binanggit ng pamilya Gibbs kung ano ang sanhi ng kamatayan ng veteranong aktor na ang tunay na pangalan ay Ronald James Dulaca Gibbs. Sa halos 5 dekada sa showbiz ni Valdez, maraming pelikula at teleserye na ang nagawa nito. Ang yumaong comedy king na si Dolphy ang nakatuklas kay Ronaldo Valdez noong kalagitnaan ng dekada 60 at nagsimula itong sumikat noong 1970s. Pangunahing balita sa showbiz. Pangunahing balita sa kalusugan. Wala pala si Morley. Ano? Yes! Yes! Eto muna tayo sa ating health news. Inanunsyo na ng mga doktor ang sanhi ng pagkamatay ng Friends star na si Matthew Perry o kilala sa papel niyang Chandler Bing. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner's Office, nasawi si Perry sa acute effects ng ketamine o pagkalunod, coronary artery disease at epekto ng buprenorphine sa isang opioid. Ayun. Ayan siya pala yan. Sumasalang ang aktor sa ketamine infusion therapy para sa kanyang depression at anxiety bago ito namatay noong 28 ng Oktubre. Isang dissociative anesthetic ang ketamine na nagdudulot ng detachment sa pasyente mula sa kanilang pinagdadaanang sakit. Legal ito sa Amerika bilang injectable short-acting anesthetic simula pa noong 1970s. Sa sports, binawi ng San Beda University ang corona matapos biguin ng Mapua University sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa harap ng higit 23,000 fans sa Smart Araneta Coliseum, pinayukod ng Red Lions ang Mapua Cardinals sa winner-take-all Game 3, 76-66. Pinangunahan ni Yukian Andrada ang kampanya ng Red Lions matapos magsalpak ng 20.6 rebounds at 2 steals. Ito po ang pang-23 overall championship ng San Beda sa senior ranks at kauna-unahan simula 2018 nang walisin nila ang Lyceum of the Philippines. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Pachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nasa 2x2 sa DZRH. Ay, naku, pabago-bago ang panahon natin. Ulan, iinit, ulan. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, maganda umaga pala kay Kong Doming Mariano. Sambales. Yan, kumusta ba sa Sambales? Umuulan din po ba diyan? Oo nga. Naku, sa mga mangga natin dyan. Baka maulanan. Ang mahirap yung nagbubulaklak, namumulaklak pa lang. Kumusta po ang mga taga-ASEA dyan sa Subic, Sambales? Kuyang Rommel City. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle
na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, di ba? Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mo nang masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya po na may i-check out ang kanilang website, www.cherryauto.ph. Yun! Ang tanong! Yan. Oy, sa mga kababayan natin na naghahanap ng mapapasyalan ngayong holiday season, alam nyo ba na ang palasyo pala ng Malacanang ay binuksan para sa ating mga kababayan at meron ng nakalagay na ba? May karnabal na raw sa loob. Ganon? May karnabal. At saka yung yung siyam na gabing simbang gabi. Ayan. May simbang gabi dyan. Open daw sa public first time. Alam nyo ba kung sino nangungumbida sa inyo? Sino? Wala't dilit iba, kundi si Secretary Cesar Chavez. Aba, matindi. Cesar, Secretary Cesar, magandang morning. Wala ba tayo dyan? May mga bibingka din siguro dyan. Saka, meron. Yung puto bumbong. Ito raw palasyo ay tinransform na not only as place of fun this Christmas, but a place to practice one's faith dahil nga doon sa ginagawang simbang gabi. This is the first time that the palace grounds had been open to the public for the entire 9 simbang gabi nights. Ayan. Kaya meron ng may mga pasyalan, may mga pwede raw kayong magpa-picture diyan at meron ding Christmas tree. Ang laki, yun ba yung yung acacia ron, yung pag nagko-cover kami noon nakakaupo kami ron, laki noon. Yun kaya yung ginawang Christmas tree. Baka. Alam mo naman Kuya Mel Magno, baka gusto mo rin pumunta diyan ha. Kuya Mel Magno at Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie. Ayan Tuloy daw po kayo. Tuloy daw po kayo sa bahay ninyo, sabi ni Secretary. Tama din naman yan na Secretary Cesar Chavez Kanto ikaw ang may-ari talaga ng palasyo ng Malacanang ang taong bayan. Ang taong bayan. Kaya tuloy kayo. Yan daw po yung mensahe na ipinarating lamang niya, pero mensahe mula kay PBBM at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!